works. Council Kaufman, nagpasabog. Marami sa Pilipinas ang pumutya sa pahayag ni Councilor at binaliwala siya at minaliit. Ang hindi nila alam, sobrang bigat ng kanyang pahayag. Kung tatagalogin, hindi mo maririnig. Pero kung sa wikang Ingles aanalisain, siksik anghang parang takoyaki ni Taragis. Maraming pasakalye pero malalim ang mensahe. Paligoy-ligoy pero matinik ang estilo. Magaling mag-neutralize ng argumento pero hindi direkta. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na kung mapapawalang bisa ang kaso ni FPRRD. Ito ay dahil sa methodology ni Kaufman na tinatawag na subtle undermining. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga Europeans lalo na mga British ay mahilig mag-beat around the bush kapag nagsasalita o hindi direktang magpahayag. Likas ito sa kanilang kultura. Hindi katulad ng mga Amerikano o Pilipino, straight to the point. Ang mga Briton, hindi. Kung sa araw-araw na lengguwahe, hindi ito mahalaga. Pero sa labanan sa korte, epektibo ito, lalo pa kung hinulma ng maayos. Mapapansin na isa ito sa maraming estilo ni Counsel Nicholas Kaufman. Tinatawag na subtle undermining. Pangontra sa argumento na hindi mo namamalayan. Parang hangin na hindi mo alam na dumadaan pala. Mahirap depensahan kung hindi direkta. Mahirap makuha ang punto, kaya mahirap harangin ang argumento. Kumbaga sa basketball, naulok magpasa ng bola. Kung matalas ang iyong pangunawa, sa pambungad pa lang ni Kaufman ay mapapansin ang kanyang methodology. Iyan ay kung matalas ang iyong pandinig. Ito ang sinabi niya. Now, I don't know which case Mr. Butuyan's metaphorical ship sailed into, but he clearly hasn't read the evidence. Whilst he was speaking, we examined the evidence, and out of that evidence we found at least 35 reports substantiating 49 of the incidents which are mentioned in the document containing the charges. Kung hindi mo napansin, tinira ni Kaufman yung metaphor ni Atty. Butuyan na bangkang napadpad sa isla. Hindi niya sinabing walang kwenta, sinagi lang niya para subtle. Sabi niya, I don't know which case Mr. Butuyan's metaphorical ship sailed into. Hindi dinirekta, sinagi lang. Kung tatagalogin ang sinabi ni Councilor, madaling baliwalain ito. Ano naman kung hindi niya alam kung saan papunta yung bangkang pinaliwanag ni Atty. Butuyan? Eh di wow. Pero kung uunawain ito sa Ingles, na-neutralize na niya ang epekto ng magabagdamdaming pahayag ng attorney. Nawala na ng bisa ang paratang ng kabila. Binaliwala niya ng hindi gaano napupuna. Hindi direkta, sinagi lang talaga. Sa wikang Tagalog, baliwala ito. Subalit sa Ingles, malaki ang implikasyon nito sa argumento ng kabila. May dahilan kung bakit mahirap depensahan ang subtle undermining. At alam ito ni Counsel Kaufman. Base sa Daily Tribune, na isa itong veterano sa mga legal battles. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta kukuhaning abogado ni FPRRD kung mahinang klase ito. Binira din ng Councilor ng pasaring ang pamunuan sa Pinas. Ito ang sabi niya. Rodrigo Duterte was and will always remain a unique phenomenon. His style of statesmanship was novel and unpalatable to many. His expletives and hyperbole grated, while his honesty and wild popularity irritated. He spoke openly, from the heart, sincerely and truthfully. And what a contrast between him and his successor in the Malacanang. For President Rudy, his word was his word, and the people knew it. For President Bongbong, his word is for the wind, and the people will not forget it. Sa mga hindi bihasa sa subtle undermining, tila hindi naman mabigat ang sinabi ng Councilor. Pinuri niya si dating Pangulo. Pero yun lang ba? O may matinding banat ito kay PBBM? Sa unang tingin mukha namang walang paninirang sinabi. Pero kung aanalisahin ng maigi, tila binalatan na nito ng buhayang presidente ng Pilipinas. Hindi lang direkta, kaya mahirap mapuna. Sinabi niya, for President Rudy, his word was his word, and the people knew it. Ibig sabihin niya, ang salita raw ni FPRRD ay pwedeng itaga sa bato, and people knew it. O may reputasyon siya na alam ng lahat. Pero hindi yan ang sinabi niya hinggil kay PBBM. Anya, for President Bongbong, his word is for the wind, and the people will not forget it. For the wind daw, isa itong metaphor o parang hangin na madaling mawala. And the people will not forget it. Anya, o hindi makakalimutan ng taong bayan na walang isang salita ang Pangulo. Subtle, pero malaman. Sa wikang Pilipino, tila malabo ang pinahihiwatig ni Kaufman hinggil kay PBBM. Hindi niya sinabi na walang kwenta itong presidente. Pero hindi mo namamalayan na dyan kanya dinadala. Kumbaga, inaalalayan kanya papunta sa isang lugar. Malalaman mo na lang kapag nakarating ka doon. Hindi niya sinasabi ang konklusyon. Ikaw na mismo ang magbubuo nito sa iyong isipan. Isang estilo yan sa art of teaching na tinatawag nilang Socratic method. Hindi ibibigay ang konklusyon, pero doon ka dadalhin para ikaw na mismo ang bumuo. Sa psychology, kapag ikaw ang bumuo ng isang konklusyon, mahirap tanggalin yan sa utak dahil ikaw ang nag-construct. Sa mga nanonood lang at walang alam sa kaso ni FPRRD,
Sigurado, nakumbinsi na sila ni Kaufman nang hindi nila namamalayan. These people descended upon the Philippines to advance an agenda even more lacking in objectivity than that of the media. And heavily funded by tycoons with even grander designs, they print their glossy reports, replete with iconic photographic images of grieving families and dead bodies in rain-swept, nighttime crime scenes, all dramatically illuminated with the fluorescent glow of neon. Images carefully crafted to shock the conscience and to sway the emotions, and, I may say, to be used by the prosecutor when they don't even relate to the charges. Kung tatagalugin ang sinabi, medyo mawawala ang pangil, kumbaga, lost in translation. Pero kung aanalisain sa wikang Ingles, siguradong may punto ito. Pero kung akala mo na walang pinatatamaan si Kaufman, diyan ka nagkakamali. May mga nagsasabi na ano naman daw kung nagpapatama si Kaufman. Wa-epek daw ito sa kaso ni FPRRD. Iyan ang akala nila. Ang implied statement ni Kaufman ay on purpose para hindi ka makadepensa. Delikado yan sa mga debate. Para silang sumisit sa tahimik na ilog pero sa ilalim ay puno ng pirana. Pinabaliwala nila dahil wala silang nakita sa ibabaw hanggang sa sila ay sumisid. Iyan ang estilo ni Kaufman. Gusto niyang baliwalain mo siya para hindi mo makita ang kanyang balak. Nang sa gayoy, hindi ka makadepensa. He catches you off guard. Kung pamilyar ka sa proseso ng utak, hindi nito kayang dumipensa habang ito ay nagmumuni-muni. Ito ay nagaganap sa ating noo kapag pasaringang pananalita at hindi direkta. Hindi na detect ng utak ang atake. Dito sa sunod niyang pinahayag, subukan natin kung makikita mo kung sino ang tinutukoy niya at bakit. And so the pressure builds up, and the academics who haunt the corridors of the progressive left law faculties far away in the United States tweet their research and publish their articles pontificating about crimes against humanity, systematic attacks against the civilian population, and they point their finger at one man alone, and bandy about slogans such as accountability and the prevention of impunity. They give their gratuitous advice on what should be done, sometimes academics who formerly worked alongside the prosecutor of the International Criminal Court. Communications and complaints are filed, and the rest, as they say, is history. In any event, Napansin mo ba kung sino ang pinatatamaan? Makalipas ang ilang araw, naglabas ang Rappler ng isang report. Bakit kamo? Dahil merong tinamaan sa Rappler nung sinabi ni Kaufman na privately funded NGOs and human rights activists at academics who haunt the corridors of the progressive left law faculties far away in the United States. Kitams, kinontra ng Rappler ang mga pahayag dahil sa tinamaan sila. Hindi basta-basta yung patama, may pasa, pati ang kaluluwa. Para talagang no-look ang pasa ng bola, kaya mahirap mahuli kung saan papunta. Malalaman mo na lang kapag nakascore na. Biruin mo, inabot ng 2 araw bago nakadepensa ang Rappler. Kaya maka-Duterte ka man o maka-PBBM, dilawan o pinklawan, mabigat na kalaban si Kaufman. Kaya naman libo-libong dolyares ang singil nito bawat araw. Ito pa ang isang halimbawa sa matinik na estilo ni Kaufman na tinatawag na reverse subtle undermining. in any event, we're not gathered here today to judge a man on the basis of his coarse attitude or his vulgar language. This court has convened a confirmation hearing to verify whether substantial grounds exist to believe that Rodrigo Duterte, the people's president, together with various so-called co-perpetrators, over the years of his governance, devised a criminal policy of wholesale and wanton murder. Kung tatagalugin, parang wala namang kalatoy-latoy ang sinabi. Ganun ba? Balikan natin ang sinabi niya. In any event, we're not gathered here today to judge a man on the basis of his coarse attitude or his vulgar language. Huwag mo itong baliwalain dahil no-look pass yan. Sabi niya, in any event, we're not gathered here today to judge a man on the basis of his coarse attitude or his vulgar language. In any event daw, sabi niya, ibig sabihin, regardless of what has been said or regardless of what happens. Sa madaling sabi, kalimutan na raw natin ang sinabi niya noong una dahil raw wala sila doon sa ICC para husgahan ang isang tao. Pero bakit gusto niyang kalimutan natin ang kanyang sinabi? Napakahaba ng kanyang sinabi tapos ngayon, gusto niyang kalimutan natin? Kung ob-ob ka, siguradong babaliwalain mo siya. Pero sa susunod na hearing, malalaman mo na talo ang kalaban sa argumento. Dahil walang pandepensa sa kanyang pahayag, binaliwala kasi siya. He caught them off guard. Marami pa ang sinabi si Councilor Kaufman hinggil kay FPRRD at sa mga kalaban nito sa politika. Nagpahayag din siya ng mga depensa hinggil sa patunay na pinakita ng prosecutor, mga speech ng dating Pangulo at mga panayam. Tinumbok din niya kung paano magsalita si FPRRD noong ito ay presidente pa. Binigyan niya ng magandang katwiran. Siyempre, iyan ang kanyang trabaho dyan sa kaso. Marami pa itong pinahayag, pero ganun din ang estilo, subtle undermining. Hindi direktang inaatake, pasaring lang para ma-neutralize ng bahagya at mawala ng bisa sa korte. Hindi man niya dinidikdik ng pino, tinatapisan lang ng halaga. Pero halos ganun din, sira din ang mga pruweba. Marahil sa mga susunod na hearing, malalaman natin kung epektibo ba ang estilo ni Councilor Kaufman. Anong aral ang mapupulot dito?
Sa mga nagsasabi na mahinang abogado, si Councilor Nicholas Kaufman, baka mabigla sila dahil hindi yan kukunin ni FPRRD kung yan ay basta-bastang abogado lang. Kaya dapat puntiryahin ito ni na Atty. Butuyan dahil baka baliwalain lang. Ang hindi nila alam, iyan ang methodology. Malalim ang mensahe, matinik ang pasakalye para in-neutralize ang argumento na walang nakakaalam. Kaya kung mapapawalang bisa ang kaso, ito ay dahil sa estilo ng kanyang counselor na subtle undermining. Hindi batang sabi, underestimation is an advantage. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.